Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay October 1, 2024, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni Santa Teresita ng Sanggol na si Jesus, isang dalaga. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw nito ay hinango mula sa aklat ni Job, chapter 3, verses 1 to 3, verses 11 to 17, and verses 20 to 23. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job. Sinumpa niya ang araw ng kanyang pagsilang. Ito ang kanyang sinabi: hindi na sana ako ipinanganak at sana'y hindi ipinaglihi. Bakit di pa ako namatay sa tiyan ng aking ina o kaya noong ako ay isilang niya? Bakit kaya ako ay ipinagheli pa, inaruga, inalagaan, binuhay sa dibdib niya? Kung namatay ako noon, ako sana'y tahimik na mahimbing na natutulog, wala nang iniisip pa. Katulad ng mga hari at tagapamahalang pumanaw na nagtayo ng mga palasyo ng kanilang kapanahunan. Sana tahimik na ako tulad ng mga pinunong nakapag-imbak ng ginto at nakatipon ng maraming pilak, o tulad ng mga sanggol na patay nang ipanganak. Yamang sa libingan wala nang gumagawa ng kasamaan at ang mga taong pagal ay nagpapahingalay. Bakit pa isinilang kung magdurusa rin lang? At bakit pa binuhay kung daranas ng kahirapan? Kamatay ay hinahanap ngunit hindi masumpungan. Inuhukay, dinudulang parang isang kayamanan. Sa kanila'y ubod tamis nitong kamatayan. Bakit pa isinilang ang tao kung wala rin lamang kaginhawahan? Bagkos hirap, kabila ang nararanasan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Ngayon po ay unang araw ng buwan ng Oktubre. At sa pagpapatuloy po natin na ating pagbabasa at pagninilay mula sa aklat ni Job ay narinig natin kung saan ay inilabas ni Job ang kanya pong hinanakit sa buhay at yung kanyang dialogue po mga sinasabi ay madalas din natin naririnig sa ating mga kapag tayo po ay nakakaranas talaga ng napakatinding pagsubok at paghihirap. Sabi dito, bakit pa ako ipinanganak? Bakit pa ako nabuhay sa mundong ito kung magdaranas rin lang ng ganitong kahirapan, kabila, no? Kung maalala nyo kahapon, sa simula pa lang ng ating pong pagbabasa ng aklat ni Job, ng buhay ni Job, ay lahat, no? Nung una ay maginhawa ang buhay, pinagkalooban siya ng Diyos, ng kasaganaan, pero kinuha ito ng demonyo, inagaw sa kanya dahil lamang ayaw nito na manatiling tapat si Job sa kanyang pananalig sa Diyos. Kaya sunod-sunod po, no, yung parang tinatawag nating dagok na dumating sa buhay ni Job. At ngayon, sabi matapos na manahimik na matagal si Job, ay yung bang nasa saloobin niya, no? Hindi niya na punong-puno na, no, yung kanyang kalooban bilang tao. Talagang nakita natin yung kanya pong pagdurusa o yung kanyang nararanasan para sabihin na bakit pa siya ipinanganak o bakit pa siya nabuhay. Sana, katulad nga ng mga naunang mga tao, sana daw ay namatay na rin siya at sa ganon ay tahimik na rin ang buhay niya at wala nang paghihirap, wala nang pagdurusa. So ito po yung damdamin ni Job at parang sabi nga, no, kung sino man sa atin po, no, na nasa ganitong estado ng buhay, kung tutuusin po, no, nasa kanya na lahat ng dahilan para magkaroon tayo ng tinatawag na o magkaroon siya ng mental health, depression, anxiety, lahat na, no, na pwedeng maranasan na problema sa emosyon ay kay Job na. Pero pag nilayan pa rin natin ng maigi, no, kasi siyempre bilang tao, ito yung damdamin natin. Yung, minsan, kapag emosyon ang pinairal,
hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Nakakalimot tayo sa nawawala tayo sa direksyon. Bagamat maganda po 'yon, no, na inilalabas mo yung damdamin mo. Huwag mong dibdibin, huwag mong sarilinin, huwag mong kipkipin lang sa dibdib, o kasi mas mahirap po 'yon, no. Kumbaga ito yung proseso na sinasabi din sa atin na pwede kang sumigaw, pwede kang magreklamo, kahit nga sa Diyos, pwede kang sumigaw sa Diyos at pwede mo siyang tanungin, no, na bakit mo nararanasan ng mga ganyan. Pagamat sa umpisa, hindi mo malalaman na sagot kasi hindi mo naman maririnig ang Diyos na talagang actual na magsasalita, pero yung proseso lang muna, no, na kung nahihirapan ka, sabihin mo nahihirapan ka. Kung gulong-gulo ka, sabihin mo, huwag mo lang itong sasarilinin kasi ikakasira ito ng iyong ulo, ikakasira ito ng iyong pagkatao. Kahit anumang hirap na pinagdaraanan natin, mahalaga pa rin na manatili tayong umaasa, yung hope, no? Wag mong bibitawan yung hope na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Inahayaan lang niyo muna na maranasan natin ito kasi unang-una, gaya ng nasabi ko kahapon, no? Nagtitiwala ang Diyos sa atin. At hindi nakadepende sa anumang mga material na bagay na mayroon tayo ang kaligayahan ng tao, lalong-lalo na huwag nating idepende ang buhay natin sa dami ng ating mga ari-arian o sa dami ng kung anong mayroon tayo sa mundong ito. Dahil at the end, ang Diyos lang at ikaw ang mahalaga. Kaya sana po, no, minsan madali magsalita kapag wala ka sa kalagayan ng isang tao, pero kung sakasakali lang, no, na dumating tayo sa puntong yon na yung karanasan ng iba ay maranasan natin, nawa mas lalo tayong magpakatatag. Pero sa ngayon, na wala tayo sa kalagayan nila, ang kailangan nila ay suporta, kailangan nila ay pampalakas ng loob. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.